Biyernes pa ho. Tapos hanggang ngayon wala ba siya po? Maasa pa po ba kayong Opo. Gustong-gusto namin siya makita sa yung mga Jesus, talagang mabot ka sa Diyo, may sana po. Tulungan na. We're assuming that all the bodies will be recovered sa shoreline na. Kasi this is the 5th day. Masyadong matagal na, no? Yes, yes. Hindi malilimutan ang nangyaring trahedya sa karagatan ng aming probinsya sa La Union. Nung minsan, may pumalaot na 200 mga mangingisda at marami sa kanila bigla na lang nawala. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Kaibigan ang turing na matagalalawigan ng La Union sa dagat. Wala kasi ritong mga malalawak na hasyenda o taniman. Tanging ang dagat lang ang makukuhanan ng ikabubuhay. Subalit nitong nagdaang linggo, ang kaibigan naging kaaway. Nang lamunin ng mga malalakas na alon ang mga mangingisdang pumalaot. Sa aking pagkakatanda, ngayon lang naganap rito ang ganitong klase ng trahedya. Biyernes ng hapon nung pumalaot at salubungin ng malakas na hangin at malalaking alon ang may 200 mangingisda. Simula noon, hindi na sila nakabalik. Sabado, idiniklara na silang missing o nawawala. Pagdating ng linggo, malinaw na ngang may masamang nangyari sa kanila. Biyernes pa ho. Tapos hanggang ngayon wala ba siya po? Maasa pa po ba kayong Opo. Gustong-gusto namin siya makita sa yung mga Sa matinding takot at pangamba, halos hindi na magkamaliw ang mga kaanak ng mga nawawalang mangingisda. Walang humpay na nag-aabang sa baybaying dagat, nagdadasal at umaasang sana'y makabalik pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Jesus, talagang mabot ka sa Diyo, may sana po. Tulungan na. Manang ko, langkot ka matin sa manang ko. Bakit kayo dito sa loob? Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ng mga pinagsanib na puwersa ng Coast Guard, Navy at Air Force. Sa paggalugad ng mga helicopter sa karagatan, ilang buhay ang nasagip. Pero ang isa, wala ng buhay nung matagpuan na palutang-lutang sa laot. Itinakbo sa Ilocos Training and Regional Medical Center ang mga survivor. Tumawag yung bangka ko po. Tapos po? Sinagip ako yung barko po. Akala ko kasi namin noon, ma'am, talang wala na, mamamatay na kami doon. Pero nagpapasalamat kami ng malaki sa Diyos. Lunes, maging ang mga sibilyan ay tumulong na sa paghahanap. Bagamat nadagdagan pa ang bilang ng mga na-recover na bangkay, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga otoridad. Malaking pag-asa pa po na mahanap po natin yung mga missing pa po na buhay. Martes, sumama ako sa rescue at retrieval operation ng Philippine Air Force. Ilang beses naming inikot at ginalugad ang dagat.
Pero tanging mga balsa at natangay na bangka na lang ang aming nakita. We're assuming that all the bodies will be recovered sa shoreline na. Kasi this is the 5th day. Masyadong matagal na, no? Yes, so yes. Sa bayan ng Bangar, matatagpuan ang pinakamaraming bilang ng biktima. Ang Barangay Mindoro, dito may pinakamaraming nasalanta. Buong baryo nagluluksa. Bagamat iisang bangkay pa lang ang nakukuha, marami pa ang nawawala. Tumambad sa akin ang mukha ng mga kababaihang naghihintay sa pagbabalik ng kani-kanilang mga asawa. Mga anak na nag-aabang sa pagdating ng kanilang mga ama. Mga inang umaasang makakabalik pa ang kanilang mga anak. Nya damagan awon pay ti damag. Wala po ma'am, wala pong balita. lang. Makita na lang oran. Kahit bangkay na lang ang makita namin. Pamilya ng mga mangingisda ang mga Ramos. 5 sa kanilang anak ang pumalaot nung Biyernes. 3 ang nakabalik ng buhay. 2 pa ang nawawala. At ang isa'y inuwing bangkay, si Mang Alejandro. Manupay tinapukaw. 2 pang anak ko ang nawawala, isang apo, isang manugang. 10 ang naiwang anak ni Mang Alejandro. Maliit pa ang bunso. Hindi ngayon malaman ng kanyang asawa na si Carmen kung saan kukunin maging ang pampalibing sa kanyang asawa. Handa nga si Mang Pat. Ma'am, kami napasangputan, ma'am. Nandito na lang kami nagdadasal. Inaantay namin pero wala talaga ma'am. Nalaman namin. Sabi nila patay na raw. Yung mga anak ko dito nagiiyakan. Dito sa bahay natutulog sa gabi. Nakakaawa na parang walang nangyari. Si Marilyn, bilas ni Carmen, 7 buwan ng buntis sa pang-6 niyang anak. Nawawala pa rin ang kanyang mag-ama na sina Dominador at Michael. Nawawala pa ho sila, 2 mag-ama. Tutulungan niyo po kami kung paano kung mabuhay itong mga anak kong maliliit. Kung may mga nasawi, may mga pinalad rin namang nakaligtas. Tulad ni Mang Wilson, bagamat nagkasugat-sugat, tanging ang boyang ito ang nagsalba sa kanya. Nagdasal po ako sa Diyos na sana iligtas niya ako para makita ko pa ang pamilya ko. Malakas na alon at hangin daw ang tumangay sa kanila. Termonada ang tawag ng mga taga rito. Madalas ho ba na mangyari yung termonada dito? Paminsan-minsan lang at sinabi ko mga matanda na mangingisda dito ay ngayon lang ay nangyari ng ganon. Unay pinaghihinala ang squall phenomenon o kanas-kanas ang nangyaring ito sa La Union. Ito ang pambihirang pagkakaroon ng mga gabundok na alon at malakas na ihip ng hangin. Hindi raw ito basta-bastang nababasa ng mga Weather Bureau. Pero ayon kay Dr. Nathaniel Servando ng Pag-asa Weather Forecasting Section, hindi raw matatawag na squall phenomenon ang nangyari sa La Union. Ang nangyari doon sa South China Sea, malapit sa western coast of La Union, no? At yung neighboring areas, ay ang dahilan nun ay yung tinatawag naming surge ng northeast monsoon o yung tinatawag natin na amihan. Kasalukuyang walang weather station sa buong lalawigan. Ang tanging napagkukunan ng balita tungkol sa lagay ng panahon, ang Pag-asa sa Maynila sa pamagitan lang ng radyo at TV. Ang Wallace Air Station dito sa aking bayan ng San Fernando, La Union ay dating training at rest and recreation station ng mga Amerikano. Natatandaan kong dito nanggagaling ang mga weather reports na pinakikinabangan noon ng mga iba't ibang bayan ng probinsya ng La Union. Pero nung umalis ang mga Amerikano, natigil ang serbisyong ito. Ang Wallace Air Station ay hawak na ngayon ng Philippine Air Force. Ito rin ang nagsisilbing sentro ng search and rescue operations para sa mga nawawala pa ring mangingisda. Anong ginagawa na lang niya, sir? Tinitignan na lang po niya yung langit? Humihingi na lang siya ng information sa kanilang headquarters sa Villamor Air Base. Yung squall, hindi naman ho napapredict katulad po nung nangyari, tama po? Oo, hindi naman nakukuha sa radar yan. Marami sa mga mangingisda ng Barangay Mindoro sa bayan ng Bangar, takot pa rin pumalaot.
Masyado pa raw sariwa para sa mga nakaligtas ang bangungot na kanilang pinagdaanan. Pero ang iba, nangangahas ng maglayag muli upang makahuli ng ipantatawid gutom. Kahit na may nangyari, sige pa rin. Dahil sa mga mahirap ang buhay dito sa amin. Kaibigan man ang dagat madalas o kaaway pa paminsan-minsan, wala silang magagawa. Ito lang ang tanging mapagkukunan nila ng ikabubuhay.